Ang tindi ng takot ng mga prosecution at ng iba pa dito kay La Chica, no? Sabi ko nga bakit ayaw nyo ipatawag si La Chica para matapos na tong usapan na to? Sabi niya ni Malotikia, di tinawag si Lopez para context sa grave threats. Ayaw tawagin si La Chica para klaro ang confidential intelligence funds. No? Siyempre, kung may nakakaalaman na may intelligence fund, siyempre, ipatawag mo sila Chica para matapos na. Kasabi ko, sa pamamagitan ng pagtatanong, makikita mo, sabi ng matatanda, nahuhuli ang isda sa bibig, no? Hindi naman babaliktad sila Chica kay Sara eh. Pero malay mo, bumaliktad sila Chica, di ba? Pero kahit bumaliktad man o hindi, pagtatanong ka sa isang tao tungkol about sa pinag-uusapan ninyo, di ba dapat mas mahalaga present yung mga taong present dati nung sinagawa yung mga confidential funds na yan. Di ba? Ba't ayaw nyo ipatawag yan? Di ba? Kasi may malalamang katotohanan ng taong bayan sa ginagawa ninyo. Ito pa sabi ni Pastor, Pastor Abante, iginiit na hindi kailangan ipatawag si Colonel La Chica. Palagay ko hindi na kailangan si Colonel La Chica. Sabi na sapat na daw ang testimonya ni Acosta. Sapat na daw. May ganun pala sa batas. May ganun pala pag halimbawa nakagawa ka ng krimen, sapat na pala ang isa lang kaysa doon sa dapat dalawa. Antindi, no? Paano pala kung yung isa na yun, yung pang dalawa na yun, lalo mas magpapatunay pala. Halimbawa, mas magpapatunay kay Sara lalo. Sila Chica. Ba't ayaw nyo ipatawag? Di ba? Alam nyo, dito talaga ginagawa yung loko-loko yung taong bayan. Iniisip nyo kasi, mahina ko kote namin, no? Isipin nyo hindi nyo tinalakay yung flood control issue, tapos dito, piling-pili lang kayo, yung gusto nyong gawin lang, no? Para papabor sa kagustuhan ninyo, papabor sa lahat ng plano ninyo, no? O ito, painggan natin itong isang vlogan muna bago tayo kay, ito, painggan muna natin to. No? Abay nakapagtataka, dinurog nyo sa mga tanong yung dalawang witness ng OVP. Yung tinuturing na hostile witness. Wala kayong maipiga. Ang sagot si Colonel La Chica. Bakit ayaw niyong ipatawag at gawin ring hostile witness kung talagang malakas yung kaso nyo laban sa Vice Presidente? Ba't ayaw niya ipatawag? Di ba? Ang tindi ng mga tono. Tawag dito sa flood control issue, para bang talagang basta ito lang masasabi ako sa inyo, mananagot lahat kayo sa 2028, yung mga mali-maleta boys dyan, no? Kasi alam ko kung sino yung ayaw kay Sara, siya yung kumuha ng maleta eh. Tsak yan. No? Mananagot kayo sa ginawa nyo, hindi kay Sara, sa taong bayan sa ginagawa ninyo. Yung ginagawa nyo kay Sara, nagre-reflect lang yan sa taong bayan sa ginagawa ninyo. Tingnan, magpa-survey ulit kayo. Bagsak na talaga survey nyo, lalo mga pinklawan, bagsak na bagsak sa pinagagawa ninyo. Disgusto na yung mga taong bayan sa inyo. Ayaw na sa inyo ng taong bayan. Sukang-suka na sa pinagagawa ninyo. Di ba? Kung talagang may itinatago yung Vice Presidente, kung talagang nagnakaw ang Vice Presidente ng Intelligence Fund, tanungin niyo si Colonel La Chica kung saan dinala, ano ang pinaggamitan, at ano ang paliwanag ng mga alias na yan. Tingyo, mas detalyado. Sino ba dapat tawagin mo? Mas detalyado. Di sila Chica. Kung may mas makakaunawa at mas makakaalam na matagal na sa serbisyo niyang tungkol sa mga ganyan intelligent fund, confidential fund, alias, di sila Chica. Bakit ayaw nyo ipatawag? Kasi alam nyo, lalamang si Sara. Di ba? Di ba? Yun lang ang paraan para malaman natin ang totoo. Kasi yung dalawang ipinatawag ninyo, inaway lang ninyo. Ginigipit, tinatakot. Para madulas, magkamali. May mga misleading question pa. May mga tinatawag na maling katanong. Yung ba, tatanungin mo yung hostile witness. Ikaw, bakit mo kinuha yung confidential fund? Ba? Chorus ka agad, kinuha mo? Para nga naman pag sumagot yung
Kasi iniisip nila madudulas yung tao. Halimbawa, ganito. Halimbawa, yung kapitbahay mo, nagdududa ka, nagnakaw sa'yo, no? Kinumpronta mo yung kapitbahay mo. Hoy, ilabas mo na yung ninakaw mo sa akin. Ba? Talaga sigurado ka, no? Kahit wala ka ebidensya. Parang ganun. Duda lang naman, pero ganun mga salita mo. Parang ganun sila. Bawal yun. Dahil hindi sumasagot ayon sa gusto nyo. Mga animal to mga to. May kinatatakutan ng mga ito. Ayaw nyo ba na malaman ng mga Pilipino bakit alias ang ginagamit sa paggamit ng confidential at intelligence fund? At bakit intelligence officer ang nagtratrabaho? At bakit sila lang ang pwedeng lumapit sa asset? Para malaman natin, yan, subject matter expert yan, sila chika, dahil intelligence officer yan. Totoo yan, intelligence officer. Tatanungin mo, bakit, ano meron, pinakamagandang paraan, tawagin nyo sila chika. Tapos ang usapan. Kasi ayaw nila eh. Bakit? Kasi dun palang makikita na ang sagot. Pag wala silang, sa tanong nila at nakasagot ng tama at papabor kay Sara, dun sila mayayari. Kasi double time tong ginagawa ng mga to eh. Habang si Sara ini-impeach, sinisiraan din si Sara sa taong bayan. Yun ang paniniwala nila, akala nila masisiraan si Sara, masisiraan yung mga tao kay Sara na hindi naboboto. No? Sa kakaganyan nyo, marami akong kilalang tao na gusto na si Sara. Shipin nyo yan shipin nyo yan. Nang halos mahigit kalahati ng kanyang karir sa Philippine Army. Di ba? Yun yung kanyang expertise eh. Intelligence, counterintelligence, threat assessment, mga ganun. Para malaman ng mga Pilipino. Di ba? Total, nagbibidahan na lang naman kayo dyan, ng mga sinasabi nyo na hindi nyo naman alam ang ibig sabihin, di ipaliwanag na sa taong bayan yung buong subject matter. Para ayaw nilang ipaliwanag yan. Ang gusto nila, parang ganito, yung budget ng Pilipinas, kung paano ginawa, ayaw nilang ipaliwanag sa taong bayan. Halimbawa, example na lang, salitang insertion. Ayaw nilang ipaliwanag yung salitang insertion ay hindi nakaw. Ang nagpapaliwanag pa dyan, yung mga hindi nakaupo sa gobyerno, kagaya nila Malotikya, sila Guanzon, yung nagpapaliwanag, pag sinabing insertion, hindi masama. Katulad ko, hindi naman ako sitting official. Kami nagpapaliwanag kung ano ibig sabihin ng insertion. Sila mga opisyal, hindi niya pinapaliwanag kung ano insertion. Hinahayaan nila ang taong bayan mag-isip ng masama. Pag sinabi insertion, masama na dating sa kanila. Kaya pag sinabi nila, si Marcoleta, si Pulong Duterte, may insertion. Para yung mga taong bayan, maisipin, Marcoleta may insertion, may nakaw pala si Marcoleta. Ganon. Dapat pinapaliwanag nyo kung ano ibig sabihin ng isang bagay na pinagtatalunan kung ba't nagkakagulo ang sambayan ng Pilipino. Kaso wala. Kasi wala silang malasakit sa Pilipino eh. Basta kung ano lang gawin, kung ano lang maisip ng Pilipino, okay na yon. Yun ang gusto nilang naratibo. Karoon ang mga tao ng tamang konklusyon sa mga nangyayari. Kasi kung tatanungin mo yung mga tao, impeachment, flood control dapat. Yan, flood control dapat ang pag-usapan. Wala na yung impeachment na yan. Sige, pero pagbigyan natin kasi yan dyan na yan eh. Gumastos na sila dyan eh. No? Pagbigyan natin ng impeachment. Payag ba kayo pagtapos sa impeachment, flood control na? Kaso wala na, pinaubaya na sa ombudsman eh. Saka nakakita pinaubaya sa ombudsman. Di ba? Blue Ribbon, may komite. Pinaubaya. Samantalang kay Sara, kakarampot na pera pinag-uusapan, dyan pa sa ginagamit ang Senado, lahat-lahat. Isipin mo, imagine nyo kung gaano sila kaiwas sa flood control. Bili mo, harap-harapan, binabaha tayo Iwas na iwas pa rin sa flood control. Isipin mo. Impeachment, ayusin nyo yung baha. Impeachment, asan na yung ayuda? Yun ang taong bayan. Kayo lang naman ang mapilit. Alam naman namin kung bakit. Dahil nga, ayaw nyo na si Sara Duterte ang maging Pangulo sa 2028. Kasi nga, lahat ng itinatago nyo ngayon, bubuksan sa publiko. Yes, halimbawa ako,
nakatanggap ako ng maleta. Hindi nabanggit ang pangalan ko sa kahit anumang sitwasyon. Okay na ako, ligtas na ako. Payag ba ako si Sara na mauupo sa 2028? Hindi ako papayag. Bakit? Kasi pag umupo si Sara, iniisip ko, mababanggit ang pangalan ko. Masaya na ako, may maleta na ako, may 100 milyon na ako, halimbawa. Ha? Ang saya ko na, lilibutin ko na buong bansa. Kaso baka makulong ako pag si Sara nakaupo. Ay, wag yan si Sara, kaya dapat pro-impeachment ako. Ganun ang isipan ng isang tao nakatanggap ng maleta. Sa 2028 at ikukwento sa taong bayan kung bakit kayo nagkampi-kampi para sirain ang isang tao dahil lang sa mga itinatago ninyong kalokohan sa pondo ng taong bayan. Sayang ang bayot! Tulpo, patawag mo. Patawag mo sila, chika. Di ba? Napakalina, patawag mo para matapos na issue. Yeah? Kaso, ito, pagpatuloy natin si Jason sa tungkol kay La Chica. Ang problema lang kasi, talagang they are milking itong sa prosecution. Sadyang pinapahaba nila kasi nga, ang media mileage ang hinahabol nila. hindi yung hustisya eh. Opo. Tsaka isa pang kinaiinisan ko yung nagagamit pati yung religious diyan sa kanilang mga drama. Kita niyo yung abogada kahapon may hawak-hawak pang krus na anong tawag nito. Na kinikilabutan ako diyan sa mga ganyang estilo. No, na pati yung may thou shall not use the name of the Lord in vain. Yung mga Hindi, may mga tao kasi na hindi nila alam yung kahit sa sila ang prosecution, hindi nila alam kung ano yung talagang mali, tama. Ginagawa na nila yung trabaho nila. Yun lang yun. anong tawag niyan, medyo sabi ko hindi kaya kinikilabutan tong mga taong ito. Opo. Sir Jay, huli na lang. Isa rin po sa mga nabanggit ng prosecution yung mahigit o halos 500 sundalo at pulis daw na nagbabantay kay VP Sara. Wala daw VP ang may ganito. Ano bang gustong palabasin rin itong prosecution ito? Una-una, next in line yan. Parang presidente yan, kaya vice president eh. Ang presidente, mahigit 2,000 yung gwardiya niya. Oh. Wala pa sa 1/4. Oh. wala akong makitang logic by invoking bakit 473 yung gwardiya. Hindi naman sabay nagugwardya po yan. Yan ang total na bilang. Para malinaw lang ba kahit na ka sa amin dito, sa local, nung ako'y naglilingkod pa sa provincial government, ang talagang gwardiya lang, allowed 4. Pero siyempre, mag-request ka ng augmentation. Kasi yung mga pinupuntahan ng aming gobernador, dati-dati kasi laboratorio ng NPA itong Davao eh. Oo. Totoo yan. So kaya anong tawag ito? Kung minsan magpapa-advance ka dyan, mga 100 na sundalo para i-clear yung area. Ganun ho yun. Hindi yun, these people, they don't know or nagmamangmangan kasi nga gusto nila mabawasan ng gwardiya para madisgrasya nila yung vice presidente. Yan naman talaga purpose nila eh. Wala namang iba eh. Oo. Diba? Kaya nga si Sara, hindi mo pwedeng sabihin yung banta, di ba okay, di ba sabi ni Sara, pag ginurgur ako, gurguri mo si ganito. Ang inimbestigahan lang, yung paggurgur sa pinagbantaan niya. Pero yung pagbanta sa buhay ng presidente, vice president, di nila inalam. Ano bang dahilan ba't sinabi ni Sara yun? Nagurgurin si Tamba, gurgurin si Bonget. Pag nagurgur siya. Kung totoo pala na may gugurgur sa kanya, bilang isang vice presidente ng Pilipinas, hindi mo malaman iimbestigahan yon? O talagang gusto niyo magurgur si Sara? Yun ang sabi ko, selective justice kayo. Okay, kay 300 yan, kay 500, kay 700, kay 1,000.
Immaterial po yan. Tandaan natin, ang binabantayan po niyan, Parang ganito. Nung bata, sinuntok po niya yung kaklase niya. Hindi sinuntok yung kaklase. Pinagalitan mo siya. Ba't mo sinuntok yung kaklase? Sinuntok mo yung kaklase? Eto ka. Pinagalitan mo yung sinuntok yung kaklase. Dinimanda mo na kasi sinuntok yung kaklase. Hindi mo man lang inalam kung ba't niya ginawa yung kung ba't niya sinuntok yung kaklase niya. Yung pala nauna, sumuntok yung isang kaklase niya. Sinuntok pala siya kaya siya gumanti. Ganun nangyari kay Sarah. Hindi niyo man lang inalam ba't niya sinabi yun. Basta ang sa inyo, yung bitawan ni Sarah, dun na kayo nakapokus. Vice President. Alisin mo yung Vice President na po yun. Pag nadisgrasya si Bonget, si Marcos, Papalit si Sarah. papalit yan by constitutional succession. So you really have to secure kahit naman ho sa yung mga Vice President ng ibang bansa. Talagang ginugwardyahan ho ng gusto kasi yan ang yan ang kumbaga yan ang especially so. That our Vice President is elected by more than the number of votes gathered by the President. So she's a very important person. She's the leader that people wanted. That's why she has to be secured. Paano naman po yung Eto. Dito naman ito. takot sila kasi pag hindi ka takot, siya dapat talaga noong palang unang Takot sila kay La Chica. Ano ba to? Nawala. takot si Takot sila kay La Chica. Bakit ayaw nyo ipatawag para tumistigo? Pero malay natin, di ba? Iniisip ko kung pwede to Hindi ko alam kung pwede. Marcoleta, biglang nandiyan si Marcoleta. Ewan ko lang kung pwede Pwede ba ipatawag ni Marcoleta si La Chica? Kung siya ay isang senator judge. Kaso kinulong nila si Marcoleta kasi, no? Nakakagigil tong ginagawa nila, no? Kinulong nila, no? Ang iniwan, kumbaga sa chess, ang iniwan lang yung mga piyesang hindi mahalaga. Yung mahalagang piyesa, itinago nila. Kumbaga sa larong chess, yung kalaban, tinanggalan ng queen. Tinanggalan ng horse. Si Sir dito marunong mag-chess. No? Gusto nila lamang kagad sila. Iniisip ko pwede ba pangadya si Marcoleta, ipatawag niya sila Chica? No? Pag hindi pumunta contempt. Hindi naman, para sa akin lang, para magsalita lang, pero wag naman, di ba? Wag naman, pangit yung contempt. Ipatawag lang, no? Para tumistigo. La Chica, tumistigo na, di ba? Parang masaya, di ba? Patayo ninyo. testigo, lumalabas na yung pangalan niya, dapat noon pa lang nakipag-coordinate na sila sa Armed Forces of the Philippines kung saan aktibo pa. Ang pinapa-report nila yung mga retired, yung walang kinalaman doon sa usapin, no? So Yun ang pinapatawag, yung gustong ng taong bayan ay si Colonel La Chica. Dapat ay Correct. testigo. Kaya lang, sanabi po ng prosecution na parang hindi pa yata, parang hindi na nila ipipresenta itong si La Chica at yung isang Nolasco po. Takot sila CJ. Takot sila kasi pag hindi ka takot, siya dapat talaga. Noong palang unang mga testigo, lumalabas na yung pangalan niya, dapat noong pa lang nakipag-coordinate na sila sa Armed Forces of the Philippines kung saan aktibo pa. Ang pinapa-report nila yung mga retired, yung walang kinalaman doon sa usapin, no? So yun, nagtataka ang marami sa ordinaryo, mga pedicab driver dito sa amin, sabi nila, ngano manasir nga sila Chica man ay hindi man nila ipatawag La Chica. So ba't tayo nila ipatawag? Kahit yung taong bayan, yun ang atol sa flood control Bakit ayaw ipatawag si Martin? Kasi may interparliamentary courtesy. Okay, ano kaya ang dahilan na itong mga to? Lalo si Pinky, ano kaya ang dahilan ba't ayaw nila ipatawag sila Chica? Ang sabi ni Pastor, minsan Abante, hindi na daw sapat na daw si Acosta. Lang yung dahilan niya, no? Antindi, no? Antindi. Halimbawa, kumbaga may nakawan na nangyari, no? May nakawan na nangyari sa mall. 3 testigo. Sapat na isa sa'yo? Payag ka? Tawagin mo lahat. Kasi lahat pwede makapagsalaysay ng mga katotohanan.
At kahit anong butilya ng kapiranggot na katotohanan, gusto marinig ng taong bayan ang katotohanan. Hindi ko rin alam kung ano ang estilo meron. Kasi ang kanila, parang they are milking the situation, Admar and Jade, so that pinatatagal para, and they are using words like scam, mastermind, architect, para tuluyang masira. Ang problema nila kasi, the more na ginagawa nila yan kay Vice President Sara, mas lalong tumitibay pa yung pananalig ng mga tao, mas lalong tumataas yung kanyang acceptance rating, yung trust rating niya. Yan ang pagkakamali ng oposisyon. Nagahanda, ang gusto nila, masira si Sara bago mag-2028, lumalakas pa lalo, 83% na yata ngayon, kung di ako nagkakamali. Ang dapat gawin nila, palakasin nila yung kanilang hanay. Pagtulong-tulungan nila, si Lenny, si Bam, Kahit magtulong-tulong nga sila, wala sila mananalo eh. Nagkampi-kampi na nga, di ba? Kain suka na nga eh, yung mga pinklawan eh. Ano, lumabas yung survey. Ganun pa rin. Di ba? Ang masama nun, nag-aaway na ngayon ng loyalista, pati ang pinklawan. O nag-aaway na yung mga vlogger na loyalista, pati pinklawan. Pagmasdan nyo, nag-aaway na. No? Yan sabi ko sa kanya. Hindi lalo sila nawalan ngayon. Yan, dyan kayong corner ngayon. Pag si Sara nanalo sa 2028, sobra na ang paranoid ninyo. Maniwala kayo. Wala na, yung sabihin, loser na kayo. yung ambisyosang si Risa Ontiveros, paano lalakas? Hindi yung paano sisiraan. Ang tuloy, ang nangyayari ngayon, kung meron man dapat sisihin kung bakit lumalakas si Sara, yun din oposisyon, yung mga anti-Sara, anti-Duterte. Kasi the more na sinisiraan siya, the more na nagagalit ang taong bayan, mas lalo sumusuporta kay Inday Sara. At isa din sa mga naging puna ng depensa at sa mga naging pahayag ng prosecution ay yung madalas sound bites daw yung mga sinasabi. Pang sound bites lang daw, Sir Jay, no? Hindi siya... Sinasadya yan. Oh, yeah. Go ahead, sir. Sinasadya yan nila, Jay, para nang sa ganon, yung mga vloggers, yung mga news organization, they will have use for soundbite. Kasi kahit na sabihin mo, stricken of the record yan sa Senate, naka-record na sa mga camera at saka sa mga tape recorder ng mga reporters yan. So, wala namang kontrol. Ang problema lang, masyadong babait. Sobrang bait ng presiding judge. Kasi kung sa ordinary yung court yan, Admar Jade, na contempt of court na yan sila, ligutan, sila kapunan, at saka yung babaeng, ang putla parang naubusan ng regla, hindi ko maintindihan, no? Tapos, nagbabasa na ng script, hindi pa mabasa ng gusto. Yung mga ganun ay, sabi ko nga kanina, umaga, nag-post ako, sabi ko, wala na bang mas maayos-ayos na abogado makuha yung prosecution? Kasi puro supply puro fishing expedition. Ang gusto kong marinig yung mga matatapang na, kasi pag sa media, press conference, sila Congresswoman Zamora ng San Juan at saka itong si Ridon ng Bicol Saro Kabataan Party List, ang tatapang ang husay magsalita. Siguro mas maganda sila yung mag-appear, no? Yung talagang house prosecutor at wag nilang iasa sa mga counsel, sa mga private lawyers. Isa pa, hindi pa nila nasasagot yung tanong, Admar, Jade, sino bang nagpapasweldo riyan? Dahil hindi naman pupunta ng libre yan dyan sa Senado. Kasi kung tayong taong bayan, ang nagpapasweldo riyan, ako kahit na sabihin mo, hindi ako masyadong katig sa prosecution, nagagalit ako kasi bakit kayo kumukuha ng pangit, ng hindi maayos, ng hindi matinong abogado, ng palpak, ng hindi handa, no? Kung taong bayan, I assume na tayo ang nagbabayad sa kanila sapagkat ang house ang nagbabayad, ang pera ng house galing din sa Tama, magaling si Jay, no? Talagang okay yung ano niya. Totoo yan. Yeah. Para bang lahat tayo ginigisa sa sariling mantika ng mga to, no? Talagang para i-impeach lang si Sara. Ginagamit ang pondo ng bayan para talagang, tapos sa kabilang banda yung flood control issue wala nangyayari.
Di ba? Ang tindi ng mga to, no? ng taong Ang tawag dyan, alam mo tawag dyan? Desperado na. bayan yan, Jake. Lagi po nilang inuulit-ulit yung mga salitang scam, mastermind. Para yung tao mabaliktad. Kasi di ba yung flood control, di ba ito yan eh. Yung flood control kasi, sino ba mastermind? O, di ba alam nyo na kung sino yung mastermind, kung sino yung may mga setang big fish, mastermind. Nakatatak sa utak ng tao kung sino mastermind ng flood control. Kung sino big fish, isa sa mga big fish, mastermind, di ba? Flood control is scam, di ba? Para yung ganyang mga salita, maisalin, mailipat kay Sara lahat. Kala nyo, hindi namin alam yan, ha? Kaso, wala na. Ang original lang scam sa mastermind, yun na, sa flood control issue, mga mali-maleta boys. Kayo ang mga kayo mga totoong scam, flood control, mga mastermind, big fish, kayo yon. Huwag nyo isalin kay Sara yung titulo na yon. Yung titulo na yon, nabili na nila. Di ba? Huwag nyo, palagay nyo, no? Gusto kasi nilang paniwalain yung tao, mastermind si Sara, mastermind si Sara. Hindi na, ginaobra yan. Bumenta na yan sa flood control. At yung titulo na yan, inyo na yan sa flood control issue. Etc. Sir Jay, para bang paulit-ulit na rin yung pag-correct po sa kanila. Ito bang mga ganito talagang parte ng Dapat yan kinokontempt na ni dapat yan kinokontempt na ni recidivist na paulit-ulit. Hindi na siya habit eh. Pero paulit-ulit sinasadya. No? Opo. Pero paano dapat ito intindihin ng taong bayan, ng publiko nanonood, Sir Jay? We should demand, that's why we should demand from the senator judges to discipline these members of the bar because may mga sinumpaan niyang sa kanilang pagiging abogado. Anong tawag nito? Ako, malayo lang kasi kami. Pero kung nandiyan na malapit-lapit, somebody dyan sa Manila, sa Luzon, should initiate, tawag nito, disciplinary action against these lawyers, no? The kinds of ligwatan, o ligutan. Ligwak. And Divina Gracia, they should be disciplined, no? Whether they will be reprimanded or they will be disbarred for misbehaving in court, no? Palagi nilang pagka nahuli sila, palagi sinasabi lang, we apologize, we promise to behave. Ano yan, parang grade 1? Nangangako po ako, ma'am, magbibehave na po ako. Anong klaseng katarantaduhan yun, di ba? Basta, tandaan nyo itong mga usapin na to, 13 senador ang sigurado dyan na iboboto ikukonvict si Sara. 13 na yon. Automatic na yung 13 na yon. Pero hindi pa tayo nakakasiguro kay Lito Lapid. Yan lang. Pero yung 13 na yon, gusto talagang iligwak si Sara. Pero 3 pa kailangan nila na para iligwak si Sara. Doon sila nahihirapan ngayon. Kaya ngayon, medyo, siguro, di ate alam kung ba't pinapat siguro, dapat talaga sa proseso si Sara, no? Pero yun natatandaan nyo. Hahanap sila na, sabi, may 3 senador daw, magtataydor daw kay, tataydor kay Sara. Ayun ang malupit. Pag tatlo na yung nagtraydor kay Sara, wala tayong magagawa. Tanggapin natin si Sara, may impeach. Yun talaga yun. Wala tayong magagawa doon. Yung 3 na yun, pag yun ay trabaydrol, kasi alam nyo kasi, pag papalapit ang 2028, maraming babaliktad. Katandaan nyo yan. Hindi lang dahil sa nakinabang sa maleta, kundi yung popularidad. Halimbawa, kita mo, ano ba magiging benepisyo ko kay Sara pag kumampi ako? Senador din naman ako, para sa taong bayan ako, no? Ang gawin ko na lang, lipat na ako, takbo akong presidente ko, di ba? Maraming ganyan, di alam kung sino, wala akong binabanggit na pangalan. Kalimutan na si Sara. Pwedeng ganyan, no? In the same time, ligtas ako, hindi ako makukulong. Sa 2028, ako pa lamang panalo ako. May ganyan eh. Pero hindi alam kung sino yung 3 senador na yon, sabi. Chismis na naman yon. 3 senador daw ang babaliktad. So magiging 16 na. So ibig sabihin, convict si Sara pagdating ng hatulan. Di ba? Pero hindi alam kung gaano kasigurado yung 3 senador na yon, no? Pero sila, 30 senador dito ngayon, pahiya ngayon sila ngayon. Matindi kahihiyan nila ngayon aabutin dyan. Lalo yan si flood control mastermind. Sino ba yan? Si Pinky? Flood control mastermind pagtatakip. Yun. Kung may flood control mastermind, may flood control na pagkatakip.
Di ba? Si Pinky. And si presiding judge or even Senate President Gatchalian should crack the whip, no? Kinakailangan na latiguhin na nila. Sabihin nila, oy, mga bastos kayo, binabastos nyo kami. Kasi ang sa totoo niyan, when they do that, ang binabastos nila yung Senado, yung Senate Tribunal. And they should not allow that. The Senator should not allow that. May bastos na nga silang kasamang walang modong senador. Tapos kaya sila binabastos eh. Kasi nakikita ng siguro ng mga abogado, wala, bastos tong mga katulad nila Tulpo. Di magbinastos na rin tayo. Total, nakakalusot di ba? Kung makakalusot. Pag hindi nakalusot, sasabihin nila, ay sorry po, we apologize. We promise to behave. Ganyan din sinabi ni Kapunan, di ba? Ganyan din na sinabi ni Dilima. Ganyan din na sinabi ni Luistro. Ganyan din sinabi ni Ligutan. Ngayon, ganyan pa rin sinasabi ni Divina Gracia. Pero it has to stop, no? Abay nakapag Okay, ganito lang po. Maraming salamat kay Jason at dito kay Jesus Duque Madarahog. Maraming salamat sa iyo, no? Talagang booking na booking sila. Ipatawag niyo sila, chika. Takot na takot, no? 13, alam mo, 13 sila doon, mapapaya dito. Pati yung mga Crocs maleta, mapapaya dito. Tarantan na lahat sila. No, tarantan na kasi wala na eh. Maniwala kayo. Pag ito na-dismiss si Sara, ba, nakaligtas si Sara sa impeachment na to, ang gagawin nila susunod na hakbang, paninira kay Sara ng katakot-takot na paninira, gagawin nila araw-araw. No, iisip pa na ibang paraan niya, no? Maraming salamat, paalam po sa inyong lahat.